What's so funny? Tinig mula sa likuran nila, doon nabungaran ang mukha ng kakambal niyang si Luna. Kasunod nito sina Diana, si Diego at Rodel. Rodel, bulalas ni Javier nang makita ang kaibigan galing London, niyakap nito ang kakambal ni Bindang. Wow, look who's here, best friend with the triplets, natutuwang dagdag pa ni Javier habang na-realize ang mga pangyayari. Anong ginagawa niyo dito? Hindi mapigil ang tanong ni Bindang sa mga ito. Ngumiti si Diana at lumapit sa kanya, hinalikan siya nito sabay bulong. Wala lang, manggugulo, muntik na nga kaming mahuli, pili ang sagot sa kanya nito tukoy ang tagpong nadatnan ng mga ito, saka napatawa. Mapanudyo ang mga ngiting ibinibigay ni Diego at Rodel kay Javier. Pare, baka mamaya niyan ay unahan muna talaga ako, hinaing ng kaibihang si Diego habang nakangiti lang si Rodel. Sabayan silang napatingin dito nang mapagtanto ang relasyon nito sa isang kambal. Do I'm the one on the hot seat, si Javier kaya, anito para mawala ang focus ng mga ito sa kanya, subalit hindi mapuknat ang tinging pinapukol ng kaibigan sa kanya. Okay, kami na ni Luna, that's it, mixing turan ni Rodel saka napangiti. Oh boy, stop staring me, maktol nito sa kanila ni Diego. Samantala, sa loob ng silid ay masayang naghaharutan ang triplets. Umamin ka, sa 2 gabing natulog kayo ng kayong 2 lamang, wala bang nangyari? Mapanudyong tanong ni Diana sa kanya. Ngumiti siya ng matamis, hala siya, oh, goodness, ngiti mo palang parang, putol na hilalas ni Luna ng batukan ni Bindang. Araay, makabatok, angil nito. Kung ano-anong napasok sa utak mo kasi walang nangyari, handsome yang si Javier, ani ni Bindang, sabayang napatawa sina Luna at Diana. Gaga, wholesome yun, sabad ni Luna, oo nga, iyon nga sabi ko, busangot ni Bindang rito. As in walang nangyari, giit ni Diana, napakunot noo siya, bakit kayo ng Diego mo, don't tell me, isinuko mo na ang yungib na lalaking mata ni Bindang. Grabe yung yungib, pwede namang kuweba na lang, sabad ni Luna. Kanina ka pa nambabara, taray sa kakambal, tumawa ito, mukhang masaya hindi kagaya noong huling kita rito, ay sus. Mukhang may hahahol din turan rito at mas lalong lumawak pa ang ngiti nito, naloko na, dagdag ng tila may nais ipakahulugan ang ngiting iyon ni Luna. Teka, nililihis mo ano may nangyari ba, muling hirit ni Diana. Napangiti si Luna at naalala noong nagka-LBM si Javier, halos magdamag itong hindi nakatulog, hindi napansin na matagal pala siyang parang tangang nakangisi. Alam na this, hilalas ni Luna, oh no, eksaherada namang wika ni Diana. Grabe mga reaksyon nyo, wala nga nangyari, paano, magdamag nagtae, bulalas sa mga ito. Kapwa napatigil ang mga ito sabay tinginan sa isa't isa, saka tumingin sa kanya saka humagalpak ng ubod lakas, sa magkabilang tainga pa niya, halos mabingi siya sa lakas ng tawa ng mga kakambal. Grabe, sa tainga ko talaga, sikmat sa nga ito, halos sapo ng mga ito ang tiyan saka tatawa, teka, bakit nagtae, halakhak pa rin ni Diana. Nagluto si Lola ng alimasag, magaling kahit may allergy sa alimasag kumain, resulta, magdamag na nagtae kwento sa mga ito na muli na namang humagalpak ang dalawa. Pupuntahan na sana nilang tatlo ang silid na kinaroroonan ng triplet, nang mapatigil si Javier dahil sa naririnig na usapan ng 3 babae. Oh, Bindang naman, anhil sa isipan ng marinig ang sinabi ng kasintahan tungkol sa pagtatae niya dahil sa alimasag. Ang lakas ng hagalpak ng 2 kambal nito, maging sina Diego ay napahagalpak sa huling tinura ni Bindang. Napapailing na hindi matapos-tapos tumawa sina Diego. Iba ba din itong best friend natin, kahit may allergy na huwag lang mabad shot bungis-ngis ni Diego. So, wala talagang nangyari, dinig nilang hirit ni Luna. Wala nga, bakit ang kulit nyo pagtataray ni Bindang? Mabuti na iyong maliwanag, inutusan pa naman kami ni Papang guluhin kayo rito, tawa nito. Sus papa talaga, turan niya, maya-maya ay dumating na ang lolo't lola nila. Nabigla ang mga ito sa pagdating ng 4 pero nanaig ang tuwa, agad na nagkatay ang lolo nila ng 2 native na manok. Tawang-tawa ang 3 kambal ng utusan ng lolo nila sina Rodel at Diego na siyang kakatay sa manok ng ubod tamis, dahil wala siyang gagawin, nang bigla ay tawagin siya ng matanda at nakita ang palakol at malaking troso sa may kamalig sa gilid ng bahay nito, nalunok siya at,
Simpleng lumingon kina Rodel na tudo ang ngiti. Alam mo naman sigurong magsibak ng kahoy, di ba, turan ng matanda? Patay tayo nito, aniya sa isipan, hirap na hirap siyang sibakin ang malaking troso, habang ang dalawa ay hindi alam kung ano ang gagawin sa hawak na manok. Mainam na ito, ngiti sa sarili, halos magkapaltos-paltos ang kamay sa kasisibak. Hirap namang pagmamahal ito Vince ang, bulong sa sarili at hindi niya alam na nasa likod pala niya si Bindang na dadalhan sana siya ng juice. Mahirap ba? Suko na ganoon, taas kilay ni Bindang? Lowbat, biglang turan sa kabiglaan, hindi naman love, hindi lang. Ako sanay, kahit ilang troso pa kaya kofsib akin, agad na turan bago ito magtampo. Kahit papaano ay natapos din sila, hinihintay na lang nilang maluto ang niluluto ng mga kambal kasama ang lola ng mga ito, habang silang tatlo ay tuwid na nakaupo sa upo ang kawayan sa sala kasama ang lolo ni Bindang. Walang nais magsalita habang ang matanda ay nagbabasa ng dyaryo, dinig na dinig nila ang bawat paghinga ng bawat isa. Ano pa aasahan, sa kanya nagmana si Tito Honorico, bulong ni Diego. Maya-maya ay binaba ng matanda ang dyaryo, tiningnan sila isa-isa, halos walang gustong lumikha ng ingay, pati paghinga ay tila nabitin sa ere. Oh, bakit hindi kayo nagsasalita, antag nito, nagtinginan silang tatlo kung sino ang sisigat rito. Lo, saan nga po pala sila matutulog, tanong ni Sian, dalawa lang ang silid ng maliit en bahay nito, silid nila at ukupado na nila ni Panyang ang kabila. Sila sa silid, kayo, dito sa sala, kung gusto mo, sa banyo ka, sagot nito sa kamuling tinaas ang dyaryo. Nagtinginan silang tatlo, nang aasar ang titig ni na Diego at Rodel, napapangiti hanggang mapapatawa pero pigil nang biglang may umutot, muling ibinaba ng matanda ang dyaryo at tila inaalam ang salarin kung sino ang umutot, nang bulabugin sila ng malaserena ng bomber ong bunganga ni Bindang ang. Dinner is ready, malakas na turan nito, dahilan para magsitayuan sila upang sumugod sa kusina. Buti na lang, bulong ni Diego na siyang nautat, napatingin sil dito. Hindi naman mabaho 35 dagdag nito, masarap ang tinulang inihanda ng maglolola, masayang masaya sila, wala silang nagawa kundi ang matulog sa sala, banig at kumot, habang nakahiga silang tatlo at nakatingin sa kesame ay hindi mapigil ang maalala ang kabataan nila, ganoon na ganoon sila noon, simpleng buhay at puno ng pang-aalipusta ng mga tao. Habang ang tatlong kambal naman ay panay ang kwentuhan sa silid nila. Nakikita ang nakahiga sa banig na tatlong lalaki. Hindi talaga ako makapaniwalang may kamukha ako, maya-maya ay bulalas ni Diana. Ako rin, ani ni Luna. Ako rin, at in fairness to goodness, mas maganda ako sa inyong dalawa. Ayaw pat along turan sa mga ito. Sus, may nunal ka lang ingges ni Luna. Kinabukasan ay muli silang pumunta sa bukid, kagaya kahapon ay tawang-tawa si Bindang kina Sian, Rodel at Rodel, kegwapo pero hindi marunong magtanim ng palay, pero at least marunong gumawa ng bata, aniya sa isipan, na nagpangiti sa kanya. Maging sina Luna at Diana ay tawang-tawa sa mga lalaki, habang ang mga inupahan ng lolo nilang magtatanim ay panay ang puri sa kanilang tatlo. Masaya ang 4 na araw na bakasyon nila ni Diego sa Pangasinan. Sabay-sabay silang umuwi pabalik ng Manila habang sina Diana ay sa Pampanga at sina Rodel at Kikay ay sa Cavite kung saan lumaki si Luna. Napagpasyahan nila ni Javier na sa bahay na niya sila titira ni Shelo, tutal ay ikakasal na rin naman sila, pero gaya ng mahigpit na bili ng ama na wala pang mangyayari kung walang kasal, ganoon ka-bulgar ito. Palibhasa abogado abogado, mabigat man sa loob na lilisanin ang bahay na nagsilbing kanlungan niya sa mahabang panahon, ginala ang tingin at napatingin sa lumang larawan ng mga magulang na umampon sa kanya. Pasensya na inay, iiwan ko muna ang bahay, pasensya na rin kung hindi ko na naituloy ang negosyo mong tindahan, aniya sa larawan nito. Huwag kang mag-alala anak, okay lang basta maayos ka, tinig na narinig. Inay, huwag mo naman akong multuhin. Naiiyak na turan nang humagalpak si Shelo sa likod niya habang bitbit ang hinanda nitong gamit nila. Peste, aatakihin ako sayo, Shelo, bones rito sa tumetawang dalagita. Handa na po lahat ate, parating na si Kuya Javier. Anito matapos tumigil sa kitatawa nang biglang bumusina si Javier, walang nagawa kundi ang magliniya ng bahay-bahay.
Papasyal-pasyala na lang nila ni Cielo kapag may oras sila. Nagpapasalamat siya sa mga magulang na kumupkop sa kanya kahit hindi niya alam ang rason kung bakit napunta siya sa kanila, dahil sa pagtira kasama ng mga ito ay hindi niya naramdamang isa siyang ampon. Kinabukasan ay maagang nagising si Bindang, matapos maligo ay agad na pumunta sa kusina upang magluto ng aalmusalin nila. Maganda ang mood niya kaya, habang nagluluto ay nakanta pa siya. Ayaw ko sana na ikaw ay mawawasak lamang ang aking mundo, oo, ngunit anong magagawa kung talagang sunog ka na? Hay, sunog pa talaga, aniya na piniprito habang hawak-hawak ang sandok at ginawang mikropono. Bumungad ang naghihikab na dalagita, mukhang masayang-masaya tayo lahat ng laway talsik banat ng dalagita sa kanya. Tumingin siya rito at nakitang magulong-magulo ang buhok at tipong hindi pa nagsisipilyo. Cielo, mag-imi ka na at ay dadaan ka na namin ng kuya mo sa eskwelahan, aniya dito. Napansing hindi pa rin tumatalima ang dalagita, sige na at titignan ko muna ang kuya mo baka hindi pa gising yun. Dagdag pa niya ng malenganen ang nakangising dalagita. Oy, ang feel ang pagiging ulirang asawa, sige na mag-imi ka na at ay dadaan ka na namin ng kuya mo, panggagaya pa nito sa sinabi niya, napakingiti siya at kinilig sa tudyo ni Cielo. Huwag ka nang kumantra na ha, I'm just too happy today. Napangisi si Cielo sa sagot ng ate-atehan, batid na niya kung bakit napakasaya nito. Hay sana ako din, ngiting saad sa sarili, may Papa Javier. Agad na pumanaog sa ikalawang palapag kung saan ang kwarto ng lalaki. Wala siyang narinig na anuman, haste, tulog pa siguro, aniya sa isip sabay tulak ng pintuhan ng mabungaran ang lalaking naka. Nabungaran niya ang ngiting-ngiting mukha ng kasintahan, hinihintay lang pala nito ang pagpasok niya sa kwarto nito, ang gwapong makong na ito, kahit kagigising lang. Napahalukip-kip siyang lumapit dito sa ang kinahihigahan nito. Hoy, gising na, may meeting ka pa, inis-inis ang turan sa lalaki pero hindi pa rin mapunat ang ngiti sa labi nito, aba, ngiting-ngiti ka pa dyan, hump. Nako, bumangon ka na dyan kaya, dagdag niyang turan ng bigla siya nitong hilain. Hindi niya napaghandaan ang paghila sa kanya kaya napatimbuwang siya sa ibabaw ng kama nito, agad siyang niyakap nito. I love you, bulong nito sa kanya habang yakap-yakap siya. Bigla ay napalunok. Oh no, kumain pa naman ako ng bawang sa sinangag kong kanin, hiyaw sa isipan. Mukhang mauuwi sa halikan ng I love you ng kasintahan. I love you too, pero kailangan mo na talagang tumayo dyan baka mamaya matuyuhan na ng dugo si Mr. Morales sa kakahintay sayo. Paalala rito sa nabanbing mga tape. Meeting with merchant trading. Thanks love, for reminding me. I just love hugging you, anito. Napakunot ang noo sa sinabi. May pa-English pa at ano ako unan o teddy bear, saway ng isipan, pero in fairness sarap ng feeling, aniya saka napangiti. Yakap-yakap pa rin siya nang biglang bumulaga si Cielo, hawak ang sandok, nakabihis na ito ng uniform nito. Huwag kayong kikilos ng malaswa kung ayaw niyo isumbong ko kayo sa kinauukulan, anito habang turo ang sandok sa kanila na tila ba ang kinauukulang sabi nito ay ang kanyang ama, marahil ay banilinan na naman ito ng ama, kaya pala nang sabihin kay siya nakatira habang nagtatrabaho ay giniit na isama niya si Cielo. Mabilis na tumayo si Luna sa katinungo ang banyo. Ate ha, paimpol ka, bulong sa kanya ni Cielo, napangiti siya rito, kasing higpit ng kanyang ama itong maggwardya. Oh, ito nabuti na lang mabilis akong magbihis kundi sunog ang kakainin natin, anito sabay abot ng sandok. Naalala ang niluluto. Napatampal siya sa kanyang ulo, nakita lang ang kasintahan na wala na sa isip. Ikaw na muna ang bahala sa kusina Cielo at ihahanda ko ang gamit ng kuya mo, dagdag niyang wika rito, nakita niyang pinaikot nito ang eyeballs. Obo na sige na ang ulirang asawa, anitong tudyo bago lumabas ng kwarto. Agad din niyang inayos ang gamit at damit ng lalaki, maging ang kama nito ay nagawa niyang ayusin, lumabas mula sa banyo ang kasintahang nakatapi ng tuwalya, napalunok siya. Haste, gandang lalaki talaga ang hanghang na ito aniya habang napapakagatlabi pa. Mukhang uminit ang paligid niya sa nakikitang katawan ng kasintahan, kahit hindi na ako mag-almusal, busog na ako tili sa isipan. Nang biglang humarap si Javier sa kanya,
Relax lang Bindang, panghahamig sa sarili, tumalikod na lang siya para hindi masyadong halata kay Javier na affected siya sa kahuberan nito. Huwag ka nang tumalikod, alam ko namang kanina ka pa nagnanasa sa katawa ko rinig na tinig ng kasintahan. Wow, kapal ng apog natin ngayon anang sa isip nang marinig ang paaring nito sa kanya. Narinig pa niya ang halakhak nito nang hindi siya makapagsalita sa tinura nito. Alam ko namang malaki ang pagnanasa mo sa katawan ko hirit pa nito, mas lalong nalukot ang mukha ni Bindang, nakapamaywang na humarap sa kasintahan. Hoy, Mr. Walter, baka ikaw ang may malaking pagnanasa sa akin, huwag ka nang magkaila, baka gusto mong manghiram ng mukha sa aso, nakangiting birong banta ni Bindang upang pagtakpan ang pagkapahiya. Napalunok si Javier sa bantabi ng kasintahan, batid niyang nabuwisit ang kasintahan sa sinabi. Naku love, nagbibiro lang naman ako, lamang ni Javier sa kanya, mas lumuwang ang pagkakangiti niya. Takot ka pala hala ka Bindang, baka matauhan yan, nga ka, sermo ng isip, isa kang malaking nga. Nang biglang bulabugin sila ng malalakas na hampas sa may pintuhan. Sandali lang, ani ni Bindang sa pag-aakalang si Shelo ito. Shelo, ano ba, di ba sabi saglit lang, malakas na turan ni Bindang pero patuloy pa rin ang pagbayo sa pintuhan. Shelo, ano ba, inis na ulit niya. Sige na, magbihis ka na, anang ni Bindang kay Javier. Sige, saglit lang, gusto ko pa, anang naman ang tinig ni Javier. Gago, malilate ka na, magbihis ka na, bonus na ni Bindang sa kasintahan. Isa pa nga giit ni Javier, napapantastikuhan na ang dalawang nasa may pintuhan sa naririnig na usapan sa loob ng kwarto. Sige na, kasibilasan mong ipasok, tinig pa ni Bindang. Saglit lang love, ayaw pa sagot naman ng lalaki. Akin na nga at didilaan ko, tura ni Bindang, may padila pa Naiinis na si Mr. Tuazon sa naririnig na mga tinig sa loob ng kwarto, kaya nilakasan na niya pa ang pagbayo. Ano ka ba Honorico, maghunos, dili ka nga pigil na, anas naman ang asawa nito. Maging ito ay nakikinig sa usapan ng dalawa sa loob. Bakit ba ayaw pumasok-pasok yan, malaki naman yata ang butas, naiinis ng turan ng anak sa loob. Loayan mo kaya ulit, saad naman ng lalaki, tila bubulusok pataas ang dugo sa naririnig, hindi na nakapagpigil pa ang abogado. Lalaki, buksan mo ang pinto o wawasakin ko ito, dumadagundong na boses buhat sa labas. Nang magkatinginan sila ni Javier, naiisip mo ba ang naiisip ko love, maya-maya ay tanong niya sa lalaki. Oo, kinkoy nitong sagot na ginaya ang sagot nito, napangiti si Bindang sa sagot ng kasintahan. Nang marinig ang tinig ng nasa may pintuhan ay nahintakutan sila, agad na binuksan ang pintuhan bago pa tuluyang magalit ito, nakakalokong mukha ng hindi inaasahang bisita ang bumuluga SS kanila, PayPal mama, malakas na bulalas ni Bindang nang makita ang mukha ng mga magulang. Grabe naman, parang may senador wala pa pero narito na at nambubulabog, hindi mapigil ang turan sa sarili saka humalik sa mga magulang. Ma, bakit kayo narito? Tanong niya, agad din namang humalukip-kip sa mga ito, humalukip-kip ang ama niya habang nakatingin ng matiim sa kanila. Naisipan naming sorpresa kayo kaya narito kami at mukhang malapit na kaming mahuli pasaring ng ama. Papa naman, wala pa atet ka di mapigil ang birada ni Bindang sa mapanghinalang ama. At kung meron mang nangyari, tiyak magugustuhan nyo kasi magkakaroon kayo ng apo, dagdag niyang turan. Mas lalo pang nangunot ang noo ng ama, ikaw Benilda magtino ka, kababae mong tao kung ano-anong iniisip mo. Istriktong turan pa ng ama, alangan naman sa ganda kong ito, lalaki, alam ko namang mas ayaw mo namang magkaroon ng anak na bakla papa, anang ng pilyang isip. Anong ginagawa nyo kanina? Tura na puno ng panghihinala nang maalala ang usapan ng dalawa. Ito kasing karayom, hindi namin may pasok-pasok ang sinulid, tatahiin ko sana ito. Aniya sabay ladlad ang butones ng pants ng suit ni Javier, sumilay ang ngiti sa labi ng ina. Buti kung ganoon, akala namin ay iba na, anang ng ama. Sabi ko naman sa'yo mahal, sabad ng ina rito, hala, tahiin mo naman siyang botunes para makagayak na kayo. Mukhang kanina pa naghihintay si Shelo sa baba, tura ng inang natatawa. Agad na muling hinarap si Javier, buwisit, sinulid lang di pa may pasok, magpalit ka na nga lang ng pants, belang kay Javier.
Oo love, mas maganda nga yun, sang-ayon agad ni Javier, saka mabilis na bumalik sa harap ng closet nito. Sumakit ang ulo niya doon, bakit hindi nila naisip kanina, tagal-tagal pa silang nagpasok ng sinulid, may padila at palaway pa sila, hanggang sa naalala ang ama, natawa siya, iba siguro ang iniisip nito nang marinig ang kwentuhan kanina. Papa talaga, aniya sa isipan na napapabaling-baling habang nakatingin sa kasintahang nagbibihis. Matapos kalmeyan ang ama ay iniwan na muna ang mga ito at hinitid nila ang dalagita sa pinapasukan nitong eskwelahan. Habang daan ay tumawag ang kabanda niya kaya hindi may tago ang panlalaki ng mata ng dalagita at nagpumilit na isama ito sa gig niya mamayang gabi. Kinagabihan ay tinungo nila ang club na pagtutugtugan, agad naman itong natagpuhan at mabilis ang mga kilos dahil nakita niyang nasa entablado ang mga kabanda niya. Tinungo agad ang entablado, agad sumigabo ang hiyawan nang makita siya ng mga naroroon, tilihan ang mga kababaihan. Naupo sila ni Shelo sa isang mesa, nakita si Shelo na excited sa pagkanta ni Javier. Ngayon lang ulit ako nakapanood ng ganito, grabe, tiling wika ng dalagita, Kuya Javier, sigaw pa nito. Mukhang hamaling na kinaroroonan nila, grabe na, tingnan mo ate halos magwala ang mga kababaihan, hirap talaga kapag sikat at gwapo ang boyfriend. Rinig na tinig ni Shelo nang pukawin sila ng boses mula sa entablado, si Javier. I want to dedicate this song to a very special lady, a girl who give color to my lonely life, a woman beyond every smile I had every day, my fiancé, Benilde Tuazon, swab-eng saad ng kasintahan habang titig na titig sa kanya. Ay tudyo ni Shelo sa may matamis ng ngiti, mukhang kilig na kilig ito sa kanila. Halos isahang lingon din ng mga kababaihang naroon, may mga nakangiti at may nakasimangot din pero kibit balikat siya. Ang importante ay mahal nila ni Javier ang isa't isa. Sorry na lang kayo, may nanalo na, bunyi ng isipan, sabay ng matamis ng ngiti. Subalit hindi pa nagsisimulang kumanta ang lalaki ay may pangahas na babaeng lasing na yata dahil pasuray-suray ito na umakyat sa entablado at walang kabog-abog na hinakap ay halikan si Javier. Nagpupuyos ang damdamin ni Panyang sa ginawa ng pangahas na babae, tumayo siya nang awatin siya ni Shelo, relax, Kuya Javier can handle this, anang ng dalagita, hanep, napa-English pa si Shelo doon nakita naman niyang nilayo ng lalaki ang babae nang makabawi sa pagkabigla, maging siya ay nabigla nang magawi ang muka ng babae sa kinaroroonan nila, anak ng ulag.